Matuto kang makinig upang meron kang matutunan sa buhay. A blessed day po sa ating lahat, Father Xavier Valbuena, para sa dasal at pagninilay, and welcome to our midweek reflection. At alam niyo po, ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, the parable of the sower, ay napakarami po ang pwedeng maging mensahe sa atin, no? Pero ang hina-highlight ko sa ating reflection ngayong araw na ito is the art of listening, ang pakikinig. At alam niyo, sa buhay natin, sa mundo natin, parang ito yung parang nawawala sa mga tao, no? Gusto natin tayo ang pinakikinggan. Gusto natin tayo ang nagsasalita. Pero yung makinig ka, ikaw yung nakikinig, parang napakahirap sa tao ngayon, no? Parang we all want to be heard, and yet we do not want to listen. But everything starts with listening. Like for example, sa ating parable of the sower, no? Well, ang dami nga niyang mensahe. Pero kung itinuturo lang sa atin dito, yung mga may matututunan sa buhay ay yung mga taong marunong makinig. Ibig sabihin po niyan, learning in life always begins with listening, yung pakikinig. Like for example, matutong makinig sa Diyos. Learn to listen to God. Marami pong sinasabi ang Diyos sa atin araw-araw. Sa ating mga karanasan, sa mga pangyayari sa buhay, every day, God speaks to us. Pero paano natin ito matututunan? Paano natin ito mai-absorb sa buhay natin kung hindi tayo nakikinig sa Kanya? If we do not listen to God, kahit araw-araw pa yan may sinasabi, may mensahe sa atin, kumbaga, lalagpas lang sa atin. Hindi papasok sa atin at magkakaroon ng epekto sa buhay natin dahil hindi tayo nakikinig. Listen to God every day because He speaks to you every day, especially in the events and circumstances of life. Masaya man, maganda o hindi, God always speaks to us in the events of daily life. At matututo tayo, we can learn from these events, lessons of life, if we listen to God speaking in all of this. Listen to other people. Alam nyo, kung minsan, kahit hindi sinasabi, verbally, maraming gustong ipahiwatig o sabihin ng ibang tao sa atin. Like for example, yung mga parents, no? Baka yung mga anak ninyo, hindi nyo napapakinggan dahil hindi nagsasalita siguro. Pero merong ipinahihiwatig ito. Like for example, hindi masabi na, Dad, Mom, sana bigyan nyo naman ako ng time. Sana magkaroon naman tayo ng time. Lagi na kayong nasa trabaho, panay trabaho na lang yung inaatupag ninyo. Hindi yan sinasabi ng mga anak ninyo verbally. But if you listen to what is not said verbally, malalaman nyo yan. Matututo kayo na, oo nga, wala na tayong time sa mga anak natin, panay negosyo, trabaho na lang ang inaatupag natin. At kahit yung mga celebrations nila, na makakalimutan na yung mga obligasyon natin sa school, Parents Day, hindi na natin ito natutupad. Hindi natin nagagampanan. Why? Hindi tayo nakikinig sa kanila. Listen to other people. Yes, may mga sinasabi sila verbally, gaya ng sabi ko, pero may mga hindi rin nasasabi ang mga kapatid natin sa atin, sa iyo. And if you do not know how to listen, walang mangyayari. Gaya ng sabi ko, sa community, sa simbahan, sa family, sa trabaho, ang gusto kasi natin, tayo yung pinakikinggan. We always want people to listen to us. Bakit kayo sa akin? Marunong ako, magaling ako. Kayo dapat ang nakikinig sa akin. You listen to me. Ngayon, ang Ebanghelyo sinasabi, before you can even ask people to listen to you, first, learn to listen. Dapat ikaw muna ang nakikinig bago mo i-oblige ang ibang tao na pakinggan ka. And as I have said, ang mga taong maraming natututunan sa buhay ay walang iba kundi ang mga nakikinig. Those who listen learn so much in life. Kaya kung gusto mong maraming matutunan sa buhay, matuto kang makinig. At hindi yung ikaw lagi ang
pinakikinggan. And so my brothers and sisters, sa ating Ebanghelyo, the parable of the sower, ipinapaalala sa atin ang napakagandang attitude sa buhay, no? The art of listening, pakikinig, with open ears, open mind, and open heart para tayo ay matuto sa buhay. Listen to God speaking to you every day and listen to other people. Only those who know how to listen learn so much in life. A blessed day po sa ating lahat.